Bakit mas sumasarap ang reheat food? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas sumasarap ang reheat food. Parang mas masarap kinabukasan kaysa noong bagong luto. Ito ba ay magic, kulam, o simpleng tinamad lang tayong magluto ulit? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay De Dennis. Salamat sa suggestion mo. Class, ang pagkain ay parang teleserye. Sa unang episode, hindi mo pa kilala lahat ng characters. Yung alat nasa isang eksena. Yung tamis nasa kabilang barangay at yung anghang. Parang special participation lang. Pero habang tumatagal, mas nagkakaroon ng connection ng lahat ng flavors. Kapag pinahinga ang pagkain overnight, mas naghahalo ang lasa ng ingredients. Kaya kinabukasan, hindi na sila magkakahiwalay. Isang solid team na sila. Parang basketball team na finally natutong magpasa ng bola. Walang usapan tungkol sa reheating kung walang adobo. Ang adobo ay parang si Manny Pacquiao ng leftovers. Lumalakas habang tumatagal. Habang nasa ref ang adobo, mas lumalalim ang relasyon ng toyo, suka, bawang at paminta sa karne. Unti-unting sumisipsip ang manok o baboy ng sarsa. Kaya paggising mo kinabukasan at ininit mo ulit. Wow! Parang may concert ang lasa sa bibig mo. At aminin natin, may kakaibang saya kapag may natira pang adobo sa ref. Yan ang tunay na treasure hunting ng Pilipino. Hindi lang basta natulog ang pagkain sa ref. May nangyayaring scientific process dyan. Habang lumalamig ang pagkain, bumabagal ang galaw ng molecules. Pero habang nakapahinga, mas nagkakaroon ng oras ang mga flavor compounds na kumalat at sumipsip sa ibang bahagi ng pagkain. Kaya mas balanced ang lasa pag nireheat. Parang pamilya sa reunion, noong una awkward, pero pagtagal ng inuman, lahat close na. Ngayon naman, pag-usapan natin ang spaghetti. Fresh spaghetti. Masarap na agad, pero kinabukasan, aba, parang nag-training sa Italy overnight. Habang nasa ref kasi, mas kumakapit ang sauce sa noodles. Yung cheese, karne at tomato sauce ay mas nagiging isa. Kaya minsan, yung spaghetti na sakto lang kahapon, nagiging fiesta level kinabukasan. Kaya nga maraming Pilipino ang excited sa spaghetti after birthday party. Mga kaibigan, malaking factor dito ang fats o taba. Ang taba ang parang delivery rider ng flavor. Siya ang nagdadala ng sarap sa iba't ibang bahagi ng pagkain. Habang lumalamig ang pagkain, tumitigas ang fats at mas nagko-concentrate ang lasa. Kaya pag ininit mo ulit, mas ramdam mo ang richness ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit ang bulalo, kare-kare at kaldereta ay mas comforting kinabukasan. Parang yakap ng lola, pero may extra rice. Ngayon, punta tayo sa rice at pasta. May scientific process dyan na tinatawag na retrogradation. Tunog kontrabida sa anime, no? Pero simple lang ibig sabihin yan. Habang lumalamig ang starch ng kanin o pasta, nagbabago ang structure nito. Kaya minsan, mas firm at chewy ang texture kinabukasan. Kaya ang fried rice mula sa lumang kanin ay mas masarap kaysa bagong saing. Pero warning, hindi lahat ng pagkain ay gumaganda pag nireheat. Ang iba,
sumasama lang ang loob. Halimbawa, French fries. Pag nireheat minsan, parang karton sa kunat. Yung crispy lumpia naman, kapag microwave lang ginamit mo, nagiging soggy sadness. At ang fried chicken, depende sa paraan ng reheating. Kapag oven o air fryer, pwede pang bumalik ang crispiness. Pero kapag microwave, aba, yung balat parang basang medyas na may breadcrumbs. Pero alam nyo, hindi lang science ang dahilan kung bakit mas masarap ang reheated food. May emotional factor din yan. Kasi madalas, ang leftovers ay galing sa espesyal na okasyon. Birthday reunion, fiesta, o simpleng Sunday lunch kasama pamilya. Kaya kapag iniinit natin ulit ang pagkain, parang iniinit din natin ang memories. Biglang may flashback ka ng tawanan, kantahan, at tito mong lasing na sumasayaw ng My Way. Pero sandali lang mga kaibigan, hindi porket masarap ang reheated food ay pwede mo nang paabuti ng 1 linggo sa ref, ha? Kailangan pa rin ng tamang food safety. Kapag kakaiba na ang amoy, kulay o texture, huwag nang maging bayani. Hindi lahat ng bakterya na dadaan sa sayang naman. Tandaan, mas mahal magkasakit kaysa bumili ulit ng ulam. Kaya bakit nga ba mas sumasarap ang reheat food? Dahil habang nagpapahinga ang pagkain, mas naghahalo ang flavors, mas sumisip-sip ang karne ng sarsa, at mas lumalalim ang overall taste. Ang starch, fats, at seasonings ay nagkakaroon ng mas magandang kombinasyon pagkatapos malamigan at mainitan ulit. Pero higit sa lahat, mas sumasarap ito dahil may kasamang alaala, tipid moments, at pagmamahal ng pamilyang Pilipino. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life, nagsasabing, ang tunay na sukatan ng masarap na ulam ay kung excited ka pa rin kainin kinabukasan.